Good morning po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating pong vlog. Ito po yung last part po ng ating pong series about grow up. Okay, so sa oras na ito, natutunan po natin kahapon po at mga nakarang araw, di ba, about our spiritual growth. So, ano po ba yung number one at pag-aralan po natin last time? Which is manifestation. Spiritual growth is manifestation po. Meron from the inside to outside. That is transformation. Number two, ang kailangan ng spiritual growth po is a choice. Intentional po. Pipiliin mo to, kapatid. So, number three, spiritual growth is step by steps. So, step by step, dahan-dahan po, hindi tayo nagmamadali. Ang Lord hindi interesado siya sa pagmamadali. God is a God of time. Number four, spiritual growth is habitual practice. Meron tayong ginagawa araw-araw. It is a habit, a daily habit. Just like an exercise, just like yung pagsali po natin ng mga sports para mahusay tayo sa sports na yan. At panglima, relational po ang ating pong spiritual growth. Kailangan po meron tayong kasama, hindi pa pwedeng mag-solo lang tayo. Kagaya nga po na nabanggit ko, si Lone Ranger po, merong tonto, may partner po siya. Same as with us, sa ating mga mananampalataya, kailangan natin ng kasama, kailangan natin ng mga kapwa. So lastly, ito po ay topic for today, spiritual growth is behavioral. So meron tayo dapat, akala natin, pag nag-aaral lang tayo ng Bible, okay na tayo. No. Ang nais ng Panginoon, yung character natin ay magbago. Transformation. Character changing into Christ-likeness. So, behavioral. So, akala na marami ang pag sila'y pumasok sa Bible school, okay na. No. Ang gusto ng Panginoon, magbago ang iyong buhay. Ina-apply mo ba ang salita ng Diyos? In Matthew 7:21, sabi dito, "Not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who has does the will of my Father in heaven." So napakalinaw ang sinabi ng Panginoong Hesus dito na ito po ay isang warning doon po sa mga gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po bang sinabi rito? Banggitin po natin, hindi raw lahat ng tumatawag sa kanya ng Lord, Lord o Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kalangitan. Kung hindi, sino lamang daw yung makakapasok? Yun lamang daw gumagawa ng kalooban ng Ama na nasa langit. So, hindi po knowledge. Kasi nga po nabanggit ko kahapon na yung mga Pariseo alam nila alam nila yung salita ng Diyos eh. Yung sila ay lumaki sa temple pero hindi nila pina-practice po yung mga inuutos ng Panginoon o sinasabi ng Panginoon. Ganoon din po sa panahon natin yan, 21st century po, mga ganoon din po ang mga nakikita po natin sa paligid po natin. They really know the Word of God pero hindi nila talaga na naisasabuhay po. So you have the knowledge pero wala tayong practice, wala tayong application, it is meaningless po. Walang silbi, walang saysay. So, alam niyo po ba na ano ba yung pinaniniwalaan niyo yung ginagawa niyo? Halimbawa, pinaniniwalaan niyo na mahaba ang buhok ninyo. So, kahit na maikli pa yan, meron ka ng konsepto na hahaba ang buhok mo. Darating yung araw, talaga naman hahaba ang buhok mo dahil naniniwala ka doon, mas gusto mo. Kaya nga po yung iba, ayaw na nila mahaba, gusto naman nila maikli. So, depende sa paniniwala mo. Kung naniniwala ka naman yung sasakyan mo, halimbawa sumakay ka ng eroplano, naniniwala ka yung piloto at yung eroplano niya dadaling ka doon sa destination mo, makakarating ka kasi naniniwala ka. So, yung behavior mo ay nasa paniniwala mo. So, kung naniniwala ka sa mga bagay na sinasabi ng Diyos, dapat ginagawa po natin. Example, be specific po, pastor. Okay, tithing. Di ba? Every now and then, naririnig natin itong tithing doon sa simbahan. Do you believe that? Pag sinabi mong, oo, pastor, naniniwala ako, sinasa Bible yan. Ang tanong ko, nagtatites ka ba? Yan. Meron pa. Naniniwala ka naman sinabi ng Diyos, forgive others just I have forgiven you. Pinatawad ka ng Diyos. Diba? Naniniwala ka ba dyan? Forgive others, sinabi po ng Panginoong Hesus to, forgive others just I have forgiven you. So kung naniniwala ka dyan, sabi mo, yes, pastor, naniniwala ako dyan. Pero ang tanong, nasaktan ka eh. Naniniwala ako, may pinagdaanan ka na nasaktan ka, nagpatawad ka ba? So meron tayong paniniwala na hindi natin ginagawa. Amen? So, we really act
on what we believe. Kailangan, ginagawa po natin, kung naniniwala tayo sa salita ng Diyos, mga kasama, isinasabuhay po natin to. Because knowledge without practice or without application is meaningless. Yan po yung sinasabi ng Panginoon. In 1 Corinthians 8, verse 1, while knowledge may make us feel important, it is love that really builds up the church. Ulitin ko po, 1 Corinthians 8:1, while knowledge make us feel important, it is love that really builds up the church. Knowledge ay parang feeling mo magaling ka. Marami kang alam. Pero only ang pagmamahal ang nagbi-build sa isang simbahan. So it's not only the knowledge, but it is the love ang pinakamabigat pong pinag-uusapan dito. Because our spiritual growth is behavioral. It is relationship. Hallelujah. So, it takes your purpose of life para makita po ninyo ang growth po ninyo sa Lord. You have to know God first. You have to love others. You have to grow spiritually. You have to decide to grow spiritually and to become Christ-like. At sabi ko nga dito, you have to serve God by serving others. Alam niyo po ba, akala nila ang serving is sa loob lamang ng church? No. When you serve other, you are serving God. So that's why importante na kagaya ng Panginoong Jesucristo, siya po ay naghugas ng paa ng kanyang mga disciple. Hindi raw siya pumunta rito para paglingkuran. Siya ay pumunta rito para maglingkod. So ganun din tayo bilang mga tagasunod ng Panginoon. We are servants. Kung ikaw ay naging leader at na-promote ka, you are servant leader. Hindi kayong master, hindi kayong boss. Serving others is serving God. So ulitin natin, paano tayo magkakaroon ng growth din? Purpose natin is to love God, to love others, magkaroon tayo ng intentional magkaroon ng spiritual growth, to become Christ-like, mag-serve tayo sa ibang tao, at magkaroon tayo ng mission. Ano ba yung mission? Si Jesus Christ, ang mission niya is to seek and to save who was lost. So, ang mga tao po ay kailangan ng Panginoon. Mag-mission po tayo. Hindi ito inuutos lamang ng simbahan. Ito po ay kung saan natin gagawin sapagkat nakasulat na po yan kung ano yung mission natin. Hanapin natin ang mga naliligaw, hanapin natin ang mga tao kailangan ng Panginoong Hesus at sila din po ay dali natin kay Jesucristo. Pakilala po natin. James 1:27, pure and lasting religion in the sight of God means that we must care for the orphan. Tingnan niyo po ang binanggit dito ng James 1:27. The pure and lasting religion. Hindi yung pangalan ng relihiyon. Pure and lasting religion in the sight of God means, ang kahulugan daw, ay we must care for the orphans, widows in their troubles, and refuse to let the world corrupt us. So ito po yung pattern. Caring to other people, loving people is loving God. At hindi lang lang po nagtatapos, kailangan din tayo ay hindi pabayaan na makurap ng mga wrong teaching, wrong doctrines, sapagkat tayo nga po ay lumalago. Kasi nga po marami nagsusway ngayon sa dami ng katuruan, na marami akong nakikita sa social media na mali na yung tinuturo, hindi na according sa word ng Lord. So kailangan yung saliksikin po mga kasama at mga kapatid, ang salita ng Diyos. We do not know what we are we spiritual mature? When we do know kung kailan tayo magiging mature na Kristiyano. Kailan ba? Sipin natin po ang creation ng Panginoon. Kailan ba talaga magiging matured ang isang Kristiyano? Kailan ka magiging mature? Kailan ako magiging mature? So ano ba ang gauge ng ating Diyos? Puntahan natin ang nature. Ang nature po, kasi we are part of nature, we are part of God's creation. Ang nature po, halimbawa puno. Paano mo malalaman na mature ang isang puno? Lahat naman po nagdadahon. Tumataas, nagdadahon. Lahat po yan. Masasabi mo mature ang isang puno pag nagdadahon lang? Everything is nagbibigay ng leaves. Ano pa? Ang mga puno po, hindi lang nagdadahon, nagbubulaklak. Ang gaganda pa nga minsan ng bulaklak, ang babango. So ano pong, yung buba ay senyales ng pag nagmamature ang puno? Yes. Pag nagbubulaklak po yan, nagdadahon, malaki, unti-unti nang nagmamature ang puno. Tumataas, nag-iiba itsura ng dahon, di ba? Nagbubulaklak. That's part of spiritual. Mali. It's part of growth. Maturing tree. Okay, maturing tree po yun.
Pero kailan talaga nag-mature ang puno? Pag nakita na natin yung bunga. Sinong masaya pag nakikita yung bunga ng puno na tinanim mo, di ba? Halimbawa, ako paborito ko po mangga. Pag nagtanim ako ng mangga, nung meron pa akong manggang puno rito sa amin sa bahay, masayang-masaya ako pag meron siyang bunga. Kasi po, minsan, ang dami-daming dahon, dami kong winawalis na dahon, dami-daming bulaklak, nalalaglag yung mga bulaklak. Pero yung pinakamasaya, yung pipitasin ko na yung bunga at kakainin po namin. So mga kasama, yun po ang basihan ng Panginoon. Bunga po. Maraming mga Kristiyano hindi nagbubunga pero nagbubunga nga. At ayaw ng Panginoon yun. Gusto ng Panginoon magbunga po tayo. Sabi ng Panginoon, my true disciple produces much fruit. So sabi ng John 15:8, this brings glory to the Father. Yung fruit, I have chosen you to bear fruit and the fruit must last. Sabi po ng Panginoong Jesus. So ang kailangan ng mga Kristiyano ay magbunga, hindi magbunga nga. Kasi the more na marami tayong nalalaman about the Word of God, salita na tayo ng salita, pero hindi tayo nagbubunga. So that's why hindi po nalulugod ang ating Panginoon doon. So paano ka magbubunga? Gawin po ninyo yung mga tinuro ko. Balik-aralan po ninyo itong 5 araw na itinuro ko po sa inyo for you to grow up. So this is very important para sa inyong buhay pananampalataya mga kasama na kung saan kayo po ay lalago pag in-apply po ninyo itong step by steps na ito. Hindi po ito madalian, pero you have to decipher it, you have to choose na kayo po ay magpa-practice nito, kayo ay mag-a-apply nito, mga tinuturo ng Biblia, na kung saan ikaw ay lalago. At maghumingi ka rin ng tulong sa inyong mga leaders kung saan ka man naroroon na umaattend ng inyong local church, humingi ka ng tulong sa mga pastors o leaders po ninyo dyan. Para ikaw ay matulungan because we cannot live alone. We need each other. We need our partner in the Lord. Hallelujah. So I hope na-challenge kita. I hope na-encourage kita. I hope meron ka natutunan sa vlog na ito na binigay ng Panginoon na kung saan tayo nakakapakinig ng salita niya. So tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos, maraming salamat sa inyo pong tinuro sa amin that we must grow into become Christ-like, Lord God. Kaya po, Panginoon, tulungan niyo po ang lahat ng mga sumusubaybay ng vlog na ito. Patuloy niyo silang palaguin at patuloy silang mag-aral ng salita niyo, patuloy nilang i-practice o i-apply ang mga natututunan nila. Muli, salamat po sa lahat ng ito at pagpalain niyo po sila. Banal na Espiritu, kayo po ang kumilos sa paglago po nila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So God bless you all. See you po sa susunod na araw.